Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay RB Tuya at shoutout kay Jaime. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Wow! 10,000 palakol ay parang ulan, at 10,000 ulan ay parang palakol, umaatake sa langit. Shit! Hindi ko alam kung sino ang umuungal na nalulumbay. Pagkatapos, 10,000 palakol ang nahulog sa lupa. Boom! Ang lupa ay parang 10,000 missile na dumapo sa lupa at direktang sumabog. Ang hindi mabilang na mga halimaw sa lupa ay direktang lumapit sa isang malaking kawali na may pagsabog. Sunog, mga labi, mga sirang braso, sabay-sabay na lumilipad. Ang lupa ay nanginginig, ang langit ay pumuputok, at ang lahat ng mga bahay sa paligid nito ay nawasak at naging pulbos. Kasabay nito, bagamat ang maltong si Zun sa ubod ng pagsabog ay nagdadala ng nahuhulog na palakol na mag-isa sa sarili niyang lakas, ang umaatungal na palakol na ulan sa paligid niya ay nagtulak pa rin sa malakas na hininga at lakas ng hangin na umihip sa paligid niya. Ang itim na hangin sa paligid ay patuloy na umiihip, at ang kanyang mukha ay mabangis. Pero mabangis din ang puso niya na hindi sa kanya sa pagkakataong ito. Dahil sa pagbabalik tanaw, ang kanyang maayos na pangkat ng 10,000 tropa ay halos puno ng mga butas sa oras na ito. Kahit na sa oras na ito, ang sentro ng Magic Cloud Ghost City ay naging mga guho. Nakakita na siya ng napakaraming super spells, kabilang ang hindi mabilang na sumisira sa langit at lupa. Ito ay normal, pero single body skills lang yan. Ito ay maliwanag na sila ay napakalakas. Ngunit ano ang Aaron ngayon? Ito ay isang fucking group attack spell. Alam ng lahat na isang monghe na kahit na ang spell ng pag-atake ng grupo ay sumasaklaw sa isang malaking lugar, kumukonsumo ito ng maraming enerhiya, at ang kapangyarihan nito ay hindi magiging masyadong malaki dahil sa dispersion. Ngunit ang paglipat ng Aaron, ito ay katawa-tawa. Kumatok sa pinto ang kanyang ina. Nakauwi na siya. Ang linya ay ang sining ng pag-atake ng grupo, ngunit ang pinsala ng pagsabog ay mas mabangis kaysa sa maraming solong katawan na nakita niya. Ano ito? Halos kasabay nito, 100 metro ang layo ng Aaron at iba pang mga tao, at huminto na ang koponan. Nang makita nilang bumuhos ang ulan ng palakol sa gitna ng lungsod, hindi lamang isang grupo ng mga katulong ang natigilan, kundi maging ang 7 prinsesa sa kurtinang perlas ay walang anumang asal. Ang buong tao ay diretsong tumayo mula sa nagmamanehong sasakyan, kalahating yumuko at hindi makapaniwalang tumingin sa mga tao sa field. Ikaw, di ba sabi mo, pinasabog niya si Yuan Ying? Tapos, sino yung taong yon? Itinuro niya ang Aaron at mamulong. Kung noon pa man ay nakahanap na ng dahilan ang lalaki para sumagot. Kung tutuusin, bago sabihin ito, nakahanap na siya ng dahilan para sa masamang espiritu sa kanyang hininga. Gayunpaman, sa oras na ito, wala siyang lakas para sumagot. Nakatitig siya sa Aaron sa field. Hindi niya maintindihan. Hindi niya talaga kaya agad. Sa harap ng kabataang Terrence sa di kalayuan, paano siya makakalikha ng ganoon kalaking kilusan? Paano niya malalabanan ang hukbo ng mga multo at Diyos ng napakatagal? Marami siyang iniisip at hindi niya mahulaan ang dahilan, dahil kakaunti ang iniisip niya. Paano niya mahulaan ang Aaron sa kanyang pagkakakilanlan? Ngunit malinaw naman, ang pagkabigla na dinala sa kanila ng Aaron ay simula pa lamang. Habang nagsisimula pa lang ang pagsabog sa dulong ito, ang lumilipad na liwanag na espada na binago ng maliit na itim na patpat doon ay tumagos din mula sa kabilang dulo at matagumpay na naihatid sa lupa ang panggalan at iba pa. Nang sumugod din pabalik ang maliit na itim na stick. Kung ang Aaron ay isang malungkot na impyerno pa rin noon, ngayon ito ay ang bilangguan ng nananangis na impyerno. Ang pagiyak, hiyawan, sakit, tuod, belang braso, at maging ulo,
Sa lumilipad na espada, ang oras ay parang bula na lumilipad. Habang ang 30 milyong palakol na ulan ni Han ay bumagsak, hawak niya ang isang espada sa kanyang kanang kamay at isang palakol sa kanyang kaliwang kamay. Bigla na lang siyang naghiwa ng ligaw patungo sa estatwa ng multo. Ang kanyang body method ay kakaiba at ang kanyang bilis ay napakabilis. Not to mention the ghost respect of the person who fighting, kahit ang 7 prinsesa sa appearance war ay hindi maiwasang magmukhang nakakasilaw. Hindi nila masasabi kung aling figure ng Aaron ang virtual at kung aling figure ang totoo. Ngunit ang mas nakakatakot ay ang estatwa ng multo sa panahong ito. Ang mararamdaman lang ng iba ay ang bilis at pamamaraan ng katawan ni Aaron, pero bukod pa sa nararamdaman ng aswang si Zun, may isa pang nakakasakit sa kanya ng ulo. Kapangyarihan. Kahit nahulaan niya ang multo na si Zun ng 10,000 beses, hindi niya aakalaing si Aaron, isang napakapayat na tao, ay may malaking kapangyarihan. Sa tuwing lumalaban siya, parang nilalabanan niya ang presyon ng bundok, at mas masakit ang bibig ng tigre na may hawak ng black magic weapon. Bang! Halos sa sandaling iyon nang umiling siya, nataman siya ng paanihan sani sa dibdib. Nang ilang hakbang pa lang ay hindi na niya pinatatag ang kanyang katawan, may mahabang espada na ang nakalagay sa kanyang lalamunan kasabay ng "Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po." Ikaw, gustong gumalaw ng multo na si Zun, ngunit halatang huli na ang lahat sa oras na ito. Habang ang multong si Zun ay nasaksak ng espada, ang kanyang mga nagkalat na mga tauhan na natuyo ng ulan ng palakol ay hindi nang ahas na gumawa ng anumang paggalaw sa oras na ito, at maaari lamang silang tumingin sa Aaron mula sa malayo. Parehong takot at takot. "Natalo ka," malamig na sabi ni Aaron. Sa oras na ito, ang espada ng lumilipad na liwanag ay mabagal ding sumayaw sa paligid ng Aaron, na parang nagmamasid kung sino ang nang-ahas na gumalaw. Tumingin si Ghost Zone sa espada sa pagitan ng kanyang leeg at tumingin sa Aaron. Sa sumunod na segundo, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang mga kamay at ipinalakpak ang kanyang mga kamay. "Makapangyarihan, makapangyarihan, talagang binuksan nito ang aking mga mata. Bagaman hindi ako talo, hinding-hindi ako mananalo, at lahat ng ito ay dahil lang sa iyo." Ngunit sa isang pilit ng ngiti, hindi lamang hinangaan ng multong si Zun, kundi napuno din ang kanyang puso. "Bagaman hindi ako positibo, ito ay higit pa sa sapat upang i-pressure ka, isang gawa ng tao na masaya at masamang tao." Mahinang ngumisi si Aaron. "Ano, sa tingin mo nanalo ka?" Biglang ngumisi si Ghost Zun. "Kailangan mo pa bang magpumiglas?" Malamig na ngumiti si Aaron. "Paki baka, kailangan ko bang magpumiglas?" Nang bumagsak ang mga salita, biglang iniunat ng aswang Zun ang kanyang mga kamay, at pagkatapos ay mabangis na hinawakan ang jade sword sa kamay ni Aaron. Bigla niyang pinilit ang sarili, hinayla ang espada at diretsyong sinaksak sa kanyang lalamunan. Poof! Sa bahagyang tunog, ang espada ay direktang tumusok sa lalamunan sa likod, at lumabas pa mula sa likod ng leeg. Ngunit halos kasabay nito, ang itim na katawan ni Multong Zun ay biglang naging hindi mabilang na itim na gas at unti-unting nagkalat. "Ano?" Biglang nagkamali si Aaron, ngunit sa sandali ng kanyang katangahan, ang nakakalat na itim na gas ay biglang nagtipon muli sa isang, na bumubuo ng isang madilim na anino, at direktang sinampal sa hilaga at kanluran ng Kyuso. Hindi inakala ni Han Sanchen na magiging ganito ang mga bagay, hayaan nag-iisang multo Zun. Sa kasalukuyan, ang pagmuni-muni ay hindi sapat. Bilang karagdagan, ang posisyon ng muling pagpapakita ni Multo Zun ay masyadong malapit sa Aaron. Malakas at solid ang palad. Ang buong tao ay biglang binugbog pabalik ng ilang metro. Matapos patatagin ang kanyang katawan, isang subo ng dugo ang biglang tumalsik sa kanyang bibig. Sa pagtingin sa Aaron na nasugatan sa kanyang sarili, ang ghost na si Zun ay nanunuya. "Ngayon, sa tingin mo ba ay nanalo ka pa?" Hindi nagsalita si Aaron at napatitig sa estatwa ng multo. Ang pinto nito ay masama at kakaiba. Hindi ito maaaring mamatay sa pamamagitan ng espada, at tila hindi nasaktan. Mahirap bang hindi siya nomenan? Ilusyon lang. O, ilusyon ang nomenan niya. Isang bagay na kawili-wili. Sa pag-iisip nito, bahagyang binawi ni Aaron ang Jade Sword at pinagmasdan ng mabuti ang ghost statue, umaasang makikita niya ang katotohanan.
Natural na alam niya na si Aaron ay nakatingin sa kanyang sarili nang may pagtataka sa oras na ito, ngunit wala siyang pakialam. Kahit tumingin siya, ano ang nakikita niya? Matapos maglibot sa Jiangho sa loob ng maraming taon, natural na may sariling kakaibang kasanayan ang Ghost Zone. Kung ang mga tao ay madaling makita sa pamamagitan nito, ito ay hindi natatangi, pabayaan lamang na mangibabaw dito sa loob ng maraming taon. Sa makatuwid, hindi siya natakot na si Aaron ay seryosong magmasid sa kanyang sarili doon. Kahit na gusto niyang tumawa. Sa paglipas ng mga taon, kung gaano karaming mga talunang general ang tumingin sa kanilang mga sarili sa ganoong mga mata, ngunit ang resulta ay natural na madaling isipin. Ang Aaron ay talagang mahirap, ngunit kumpara sa mga multo sa ilalim ng kutsilyo, wala siyang espesyal. Natural, pareho ang resulta. Sa oras na ito, biglang ngumiti si Aaron. Anong tinatawa-tawa mo? Naglalaro ka ba? Oh, do you think you are fearless? Nang makitang tumatawa si Aaron, ngumiti si Zun at mahinang nagtanong. Sa tingin mo ba ngayon ka lang nakataas? Kahit hindi mo ako kayang patayin, hindi rin kita makukuha. Bago nagsalita si Aaron, ang maltong si Zun ay may malamig na ngiti at puno ng kumpiyansa ang kanyang mukha. Halos sa oras na ito, biglang naramdaman ni Aaron na biglang nagkaroon ng higit na kapangyarihan sa likod niya. Paglingon niya, nakita niya ang isang malaking figure na nakatayo doon. Nakaharap si Jade kay Shira. Kung sa tingin mo, masasabi ko lang sa iyo na ikaw ay lubos na mali. Wala ka pa rin kinalaman sa akin, ngunit mayroon akong daan-daang mga paraan upang patayin ka. Ang mga salita ay nahulog, at ang multo na si Zun ay sumimangot. Talaga. May kaunting swerte si Aaron na may enerhiya sa kanyang kamay. Sa oras na ito, ang mga sulok ng kanyang bibig ay sumambulat din sa isang kakaibang panunuya. Storytelling channel sa YouTube. Ano sa tingin mo? Sa oras na ito, sa malayong pagmamaneho, sa bid curtain, biglang nagtanong ang 7 prinsesa. Pagkarinig nito, nagising ang lalaki mula sa digmaan. Bagamat ngayon lang nagtanong ang 7 prinsesa, basta't hindi sila tanga, mas parang sampal at pangungutya ang tanong niya sa sagot kanina. Sa karanasan sa huling pagkakataon, hindi nang ahas na ibuka ng lalaki ang kanyang bibig. Sa halip, nag-isip siya ng matagal, kaya dahan-dahan niyang ibinuka ang kanyang bibig at sinabing, sabihin mo kay Prinsesa China siya ay bata pa ngunit may mahusay na paglilinang. Ito ay talagang nakakagulat. Tumanggo ang ika-7 prinsesa. Kung hindi, paano magdurusa si Peiho sa ganoong kamay? Kung hindi niya nakita ang eksena ng batang lalaki sa simula, malamang na maniwala ang ika-7 prinsesa sa kawalang ingat ni Peiho, ngunit pagkatapos na masaksihan ito ng sarili niyang mga mata, matatag siyang naniniwala na hindi gaanong nagkataon sa mundo, ngunit mas maraming tao. So, sa tingin mo, makakalusot siya sa pagkubkob. Ghost Zone and Jade Face Shuriken attack together, right? Bulong ng ika-7 prinsesa. Saglit na nag-isip ang lalaki, ngunit ngumiti siya at umiling, bagamat matapang ang anak na ito, ang walang kamatayang kaluluwa ng maltong si Zun ay ganap na nangingibabaw sa Jiangho sa loob ng maraming taon at may sariling kakayahan. Bilang karagdagan, bagaman ang Yumiel Shure ay hindi isang member ng aming pamilya Pei, siya ay isang sikat na thug ng aming pamilya Pei sa loob ng maraming taon. Ngayon ay nakipagkamay na siya sa multo na si Zun ay masyadong malakas. Ngunit naisip ng prinsesa na ang lalaki ang mananalo. Marahan na ngumiti ang ika-7 prinsesa. Hindi gaanong nagsalita ang lalaki, ngumiti ng mapait. Malinaw, kahit na hindi sinabi ng 7 prinsesa, palagi silang nag-aalala tungkol sa inaasahan ng bawat isa. Ngayon ay malinaw na rin na siya ay nagnanais na hindi sumang-ayon sa kanyang sariling mga pananaw, at ang kanyang layunin ay natural na hindi kailangang sabihin. Maaliwalas ang ugali ng prinsesa kaya naman hindi gaanong pinabulaanan ng lalaki, bagkus ay ngumiti ng malumanay. Sa tingin mo ba galit ako sayo? Sabi ng ika-7 prinsesa. Hindi akalain na biglang sasabihin ng prinsesa ang naiisip niya. Ang lalaki ay medyo nagulat, ang aking mga nasasakupan ay hindi maglakas loob na isipin ito. Bagaman subordinate kita, buong taon mo akong pinoprotektahan at mahal ko ang kapatid ko, kaya normal lang na mag-away kami sa isa't isa. Gayunpaman, wala akong galit sa iyo ngayon, ngunit sa tingin ko ay hindi maaaring mawala ang taong iyon. Mahinahong sabi ng ika-7 prinsesa. Haha, bagamat may lakas ang lalaki,
Makikita ng mga taong may malinaw na mata na mas malakas ang kombinasyon ng Ghost Zone at Jade Face na si Shira. Naniniwala ang 7 prinsesa na makakalusot ang lalaki sa pag-atake ng dalawa, bakit madalas hindi ito isang uri ng galit. Huwag kalimutan, bilang karagdagan sa Ghost Zone at Jade Face Shira, ang pinakamahalagang bagay ay hindi lamang ito ang tahanan ng Ghost Zone, ngunit mayroon din siyang libu-libong mga elite na sundalo. Bagamat ngayon lang sila naapektuhan, mayroon pa rin silang sigla, gaano man siya kalakas, anong mga bagyo ang maaari niyang patakbuhin. Umiling ang lalaki at mapait na ngumiti. Hindi sa hinahamak niya ang Aaron, ngunit malinaw na ang agwat at lakas ng paghahambing sa pagitan ng dalawa. Masyadong malaki ang gap, tunay ngang maraming himala sa mundo, ngunit wala ito sa harap niya, lalo pa ang mga tao sa Central Plains. Pusta tayo. Ano sa tingin mo? Ngumiti ang ika-7 prinsesa. Nang makita ang kanyang sinabi ay napakalinaw, ngunit ang 7 prinsesa ay ganoon pa rin, ang lalaki ay walang pagpipilian kung hindi ngumiti ng mapait, ano? Ang gusto mong taya, prinsesa. Maglaro ng malaki. Mag-iisang taon na namin ang sahod mo. Ano sa tingin mo? Ang sweldo ng angkan ng demonyo ay hindi mula sa angkan ng tao, kundi mga kristal na bato at tableta. Sa tigang na lupaing ito ay madalas na tinutumbasan ng pagkain, na isang malaking taya. Gayunpaman, hindi nagpanik ang lalaki at ngumiti, Prinsesa Pito, mahabagin ito sa kanyang mga nasasakupan. Handa ka na bang magdagdag ng pagkain sa kanyang mga nasasakupan? Mukhang malaki ang pusta, pero para sa kanya, minimal ang risk at natural walang pressure. At least kung manalo ka, I think you may have to tighten your belt in the next year. Ngumiti ang ika-7 prinsesa. Tingnan natin. Tumawa ang lalaki, na may kasiyahan. Pagkatapos, ibinalik nila ang kanilang mga mata sa larangan ng digmaan sabay. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!